chapter 3, verses 1 up to 9. Okay? 2 Peter chapter 3, verses 1 up to 9. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. Knowing this first, that the scoffers will come in the last days, walking according to their own lust, and saying, where is the promise of his coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of creation. For this they willfully forget that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of water and in the water, by which the word that then existed perished, being flooded with water. But the heavens and the earth, which are now preserved by the same word, are preserved for fire until the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. The word of the Lord. Amen. Nalangin po tayo. O Lord, pinasalamatan po namin ang pagkakataon na makapakinig ng iyong salita. Salamat sa lahat mong biyaya at pagpapala, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong gabay at patnubay sa amin sa buong maghapon. At dalangin namin, Lord, na sa ikaw nawa ang siyang magtanglaw sa aming pangunawa, sa ikaw ang humipo at mangusap sa aming mga puso, Panginoon. Nang sa ganon, ang aming pong mga puso at isipan ay magiging mindful sa iyong salita. This we ask you in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Ay, okay lang muna. Pasok po kayo dito. Pasok po. May space pa naman natin. Pasok po para mapag-concentrate. May upuan po dito. Dito na lang kaya po. Nasa labas na wala. Sa labas na lang. May upuan. Okay, so... Ang init. Okay lang po sigurong bukas. Okay lang sigurong bukas. Okay, so, kagaya po na nakikita nyo, ang ating pong pag-aaral ay patungkol sa pagiging mindful sa salita ng Lord. Tanong ko po sa inyo, ano po ang pinaka-synonym ng salitang mindful? Ano ang katumbas ng salitang mindful? Full of mind. Hindi. Ha? Full of mind. Parang, Alerto, To bear in mind. to bear in mind, very good. Vigilant. Vigilant, pwede. Vigilant ay more on pagiging watchful. Ang mindful ay, nandun yung bear in mind, napakalapit. Kung mayroong isang salita na katumbas ng mindful, ano yon? Aware. Medyo hindi masyadong tumbok. To remember. To remember, puno ng ano? Pag-iisip. Ng mind. Thoughtful naman. Ang katumbas ng mindful ay thoughtful. Kaya nga, pag mindful ka, sabi ng tube station, akala nung Bisaya na bago sa London, may daga. Mind the gap, akala niya may daga. Mind the gap. Kapag sinasabing mind the gap is bigyan mo ng pansin yung gap. Baka lulusot yung paa mo doon. Okay, so in my own interpretation, ang ibig sabihin ng mindful simply means to have our minds full. Kaya nga, kapag dinaisect itong dalawang salita na ito, ang mindful kasi, galing ito sa two root words na mind at saka full. So kapag dinaisect mo, hiniwa mo yung mindful, mind at saka full. So ibig sabihin ng mindful, yung mind mo, full. Nasusundan. Okay? Pero sa Webster's Dictionary, ang ibig sabihin ng mindful ay aware of something that may be important.
Kaya nga, kapag hindi mo pinapansin, you could not be bothered, sabihin mo, never mind. Susundan. Okay, isa pa is, bearing in mind. Thank you very much. Okay? So, ang aim natin sa topic na ito is for us to be mindful of God's Word. Kumbaga, kaya ko ito sinishare nang sa ganun is hindi lang sa akin, kundi nais ng Diyos na yung mga isip natin puno ng Kanyang salita. Masusundan ba? Pero sa totoo lang, sa sandaling ito, anong pumupuno ng isip natin? Anong laman ng isipan natin? Problema. Problema. Utang. Anong kikitain? Pagkain. Hindi sinasabi ng Lord na hindi natin intindihin na yung mga bagay na yon, pero dapat maintindihan natin na dapat maging mindful ang ating isip sa salita ng Diyos. Okay? So, isa pang aim is for us to bear in mind the importance of His Word. Hindi mo kasi iisipin ang isang bagay na hindi mo pinahalagahan. Amen. Amen? Sa totoo lang, ang madalas nating iniisip, kung ano pa yung masakit na pananalita. Hindi ba natin inilalagay sa isip, pero ang term na ginagamit natin dyan is dinidibdib natin yung sinasabi nila. Saan pupunta dapat pa? Ha? Saan pupunta? kaya nga, sabi ng Bible is, ang heart kasi na tinatranslate sa English is mind ito sa original Greek translation ng Bible. Kaya nga, sabi ng Bible is, Mary kept the word of Jesus in her heart. Hindi talaga yung literal na heart na nagpapump ng blood, kundi yung heart na nag-iisip, nagpa-process ng thoughts. Nasusundan. Okay? So, ang point lang doon is, imbis na yung salita ng Diyos ang iisipin natin, kung ano pa yung masama, yan pa ang madalas natin iniisip. Sorry na lang sa mga misis, ano? Sino kaya kasama ng mister ko? Mga bagay na, ano ba? Okay, so, tanong ko sa inyo bago tayo magpatuloy, what are the significance of being mindful of His Word? Significance is, ano ba ang kahalagahan? Ano ang importance? Ano ang relevance? Ano ang nagagawa kapag ang isip natin ay puno ng Kanyang salita? Well, malwati ka sa mga problema mo sa buhay. Okay, Because very you good. are That's good. relying to God's word. and Okay, then you instead na ma-overwhelm ka sa problema, ma-comforted ka sa salita ng Diyos. Kasi sabi naman niya, do not worry about your life. Do not worry about your tomorrow. Do not worry about what to eat, what to drink, and what to wear. Okay? So, ano pa? Yun lang naisip nyo? O hindi talaga kayo nag-iisip? Hindi Bigay mo na, nag-aalala. Hindi, pastor, nag-aalala. Yun, halos pareho lang yung sa sinasabi ni Sister Marisa. Ano pa? Ang ganda ang buhay mo. Yung ano, if you have a problem, just pray to God. Pray to God. Okay? Pupunta tayo dyan. Okay. So, kapag may problema ka, nagpipray ka sa Lord knowing that the Lord cares for you. Very good. By the way, welcome Sister Elaine sa the Bible study ng God Most High Christian Ministry. Hi. Thank you for coming. Nakasama ka na namin dati, di ba? Pangalawa ngayon. Welcome ulit. Okay, so, any more ano pa? Significance? Ano ba ang benefits? Ano ang nagagawa? Anong nangyayari kapag ang salita mo ay puno sa salita ng Lord? Comforted ka, pastor. Comforted ka? Halos pareho lang? Hindi ka nag-alala? May peace of mind ka? Very good. Sirit na? May joy. Okay. Ha? Very good. You will walk in His way. Kaya lang naman tayo naliligaw ng landas. Kaya nga sabi ng Lord, meditate on my word day and night so that you will not turn to the left and turn to the right. So, kaya ka naligaw ng landas kasi hindi ka mindful eh. Hindi ka nag-meditate sa kanyang salita day and night. Siguro nag-meditate ka lang tuwing Sunday. Hallelujah ka. Subukan mo kaya isang beses ka lang kumain sa isang linggo kung anong katawan meron ka. Ganun din spiritually. Okay, sa una,
Sabi ng verse 1, it stirs up our pure mind. Sabi, kinuha yan, Pastor. Nasa verse 1 nga eh. Stir up our pure mind. Ang stir up kasi, to stir up means to develop, to inspire, to move, or make active. Hindi ko, Bisaya kasi ako, halata naman. Bakit? Hindi naman daw. Ha? Wala, maka-ebidensyon. Ano ba Tagalog ng mag-steer? Halo. Yan ang ibig sabihin ng steer. Kasi kapag hindi mo na-steer ang isang bagay, halimbawa na lang Kape. pwede kape or lemon juice. Pag hindi mo in-steer, nagsisink yung ano niya, katas. Pwedeng yung ibabaw ay matabang, pero ang ilalim matamis. Kasi nga, hindi na-steer. So, kapag mindful ka daw sa salita ng Diyos, na-steer up yung pure mind mo. Kung hindi na-steer up yung pure mind, unti-unti na nagiging impure. Nasusundan. Klaro? Okay, so, our minds would never be pure without His Word. Kasi walang magsasala eh. Walang mag-filter ng ating isip. Kung ano-ano na iniisip natin. Sa totoo lang, kahit nakatingin kayo sa akin, nakatingin kayo dyan. Kung hindi ko alam kung ano iniisip nyo. Pero mga pastor, if you don't have a pure mind, hindi rin mag-pure yung heart mo. So that means it works together. Okay, kasi nga, kung i-separate natin ang mind at saka heart, kung tutuusin, sabi ko nga kanina, ang heart na tinranslate sa Bible ay mind sa original Greek translation yan. So, ang mind, ang heart, iisa. Pero kung i-separate natin, kung ano yung iniisip natin, yun yung magpo-flow dito. At kung ano nagpo-flow dito, yun yung lalabas dito. So, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Nasusundan. So, kung wala kang God's Word, hindi talaga ma-pure ang salita mo. Lalo na sa aming mga lalaki. Ngayong summer, pwede, napakadaling magkasala, di ba, no? Walang swimming pool, nakabikini. Pupunta tayo dyan mamaya. Okay, so, Ephesians chapter 5, verse 26. Sabi na Ephesians chapter 5, verse 26, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ang tinutukoy dito ay ang church, which is the bride of Christ, sinasanctify daw niya sa pamamagitan ng washing of water and the word. In other words, without God's word, hindi talaga tayo ma-cleanse, hindi tayo magiging pure. Klaro na siguro yun. Verse 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Ang purpose kung bakit tayo patuloy at nakikinig ng salita ng Diyos, patuloy na pinaalalahanan, patuloy na nire-remind ng kanyang salita, kasi nais niya na sa ating pagharap sa Panginoong Hesus, magiging without blemish tayo, without wrinkle, without spot. Grabe! Perfect! Wala kang makitang dungis. Tapos maraming Kristiyano habang tumatagal sa simbahan, imbis na nagiging spotless, imbis na magiging blameless, ay talaga naman, mapa-alleluia ka. Nakukuha niya ang punta ko. So expected sa atin na the more na nakilala natin ang Panginoong Hesus, yan ang pag-aaralan natin sa this coming Sunday, the more na nagiging kagaya tayo ng Panginoong Hesus. Amen? Eh kung wala kang salita ng Diyos, sa tingin mo, magiging pure isip mo? Oo. Okay, so Mark chapter 12, verse 10. Have you not even read this scripture? The stone which the builders rejected has become the chief cornerstone. Di ba? Pause mo, Pastor Bobby? Ano ba ang purpose ng bato? Sige nga. Ang bato. Ha? Para maging matibay ang pundasyon. Being hard, pwede? Hindi na tayo lalayo. Yung bato ng ating katawan, ano ang pinaka-purpose?
is to Napipilter. build a good foundation. Di, yung bato, kidney ba ng ating katawan? Napipilter. Nag-filter. Ang purpose ng, tama ba ako? Kidney ba to? Nasa side mo yun. Bisaya eh. Nalilito kasi ako, sabi nila, may bato ka sa may bato ka sa atay mo. Eh paano kung may bato sa kidney, may bato sa bato? Bato, matama. Kaya nga, ewan ko kung napapansin nyo, may mga nagbibinta ng, nag-purify ng tubig sa Pilipinas, may nilalagay na bato. Kasi ang pinaka-purpose ng bato is mag-purify. Isang example pa. Yung mga diabetic na pasyente, kapag hindi naagapan yung kanilang diabetes, lalala yung kanilang kalalagayan hanggang sa magkaroon ng renal failure. Hindi na gumagana yung kanilang bato kasi na-overwork. Kasi nga, ang trabaho ng bato is mag-purify. Ganun din, dahil Jesus is the Word, He is the stone, ang trabaho ng Word is mag-purify. Okay, so, the main purpose of stone is to purify. Even our kidneys, bato, serve as a filter for all toxic contents from our body. Amen? So, by way of reminder, it stirs up our pure minds. Bantugan. Ibang usapan yan. So, sa paanong paraan na-stir up ang ating pure minds? By way of reminder. Okay, pangalawa, o bago yun, Hebrews chapter 10 verse 24, and let us consider one another in order to stir up love and good works. So, dapat daw, ma-stir up daw yung love and good works. Sa paanong paraan? By not forsaking the assembling of ourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, huwag daw kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon, kasi sa pagtitipon, sa prayer meeting, sa church service, nakapakinig ka ng salita ng Diyos at ang naidudulot noon, na-stir up yung love mo. Kung na-stir up ang love mo, na-stir up din ang pure mind mo. Amen. Amen. Pangalawa, bibigyan ko ng pansin ang validity of God's Word. Gaano ba kabalid ang Bible? Sabi kasi nila, bakit may mga discrepancy ang Bible? Bakit may mga loophole ang Bible? May sinasabi yung ibang author na iba doon sa sinasabi ng iba. Pero tingnan natin ang validity ng God's Word. Ang sabi ng verse 2, God's Word or the Bible is the commandment of God. Tama ba? Okay? So, they were spoken before the holy prophets. Noong nag-training ako sa El Shaddai way back 1994, in-interview ako, sabi sa akin ang nag-interview, paano mo mapatunayan, masabi sa tao na ang Biblia ay salita ng Diyos? Anong ko sa inyo yon? Paano mo masabi sa tao at mapatunayan sa tao na ang Biblia ay salita ng Diyos? They were spoken. Kasi, They were spoken by the prophets. Paano mo mapatunayan sa kanila? Ha? ang Holy Spirit. Okay. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 21, for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Klaro? Kasi nagbabasa siya ng Klaro na, klaro. Sabi pa ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable by doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. So, inspired daw by the Holy Spirit ang pagsusulat ng Bible. Actually, kailan lang, noong una, wala talagang Bible. Scriptures lang. Kumbaga, palagay na lang natin Manila paper bang na nakarolyo. Scroll. Pinag-combine nila lahat yon, kaya nga ang ibig sabihin ng Bible ay combination of books or library of books, collection of books. Book of Genesis, Book of Exodus, yan ang ibig sabihin ng Bible. Nasusundan. So,
The apostles were sent with authority to reinforce His command. Kaya nga kung papansinin nyo, sabi ng isang Muslim na nakausap ko, hindi naman kami nagdidebate, nag-ano lang daw ba, nagpalitan ng kuro-kuro. Sabi niya, bakit kayo maniniwala kay Paul? Si Paul, kamakailan lang daw nagiging Christian. Sabi ko, kung hindi mo pinaniniwalaan si Paul, na siyang sumulat ng halos 2/3 ng Bible, hindi talaga tayo magkasundo. Kasi although si Paul, later lang siya na-convert sa pagiging Kristiyano, later lang siya nakakilala kay Jesus. Pero yung revelation ng Jesus, ni Jesus sa kanya is abundant. Nasusundan. So, although si Paul ang nagsulat, babalik pa rin yan sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 that all scripture was written by the inspiration of the Holy Spirit. Amen. Okay? So, ignoring the apostles is as worse as ignoring His word. Minsan kasi, may mga tao na sabi nila, Pastor, pwede bang humingi ng counseling? Pero sa totoo lang, ang paghingi nila ng counseling is hindi para sundin yung sinasabi ng pastor, kundi para sang-ayunan ng pastor yung gusto nilang gawin. Does it make sense ba? Kasi pag ina-advise na sila ng pastor, kasi pastor ganito So, kapag sinasabi ng pastor, ang pastor kung hindi maingat, mayroon siyang sasabihin, sabi nila, ay, pwede ko na palang gawin ito. Sabi ni pastor Okay, so, natingnan natin ang una, it stir ups our pure mind by the means of reminding. Pangalawa, validity of God's word. Ang pangatlo, being mindful of His word keep us humble. Sabi kasi sa verse 3, scoffers will come in the last days. Hindi na ako magtanong kung ano scoffer kasi nung una hindi ko rin alam ibig sabihin. Sabi ng Proverbs chapter 21 verse 14, a proud and haughty man, scoffer is his name, he acts with arrogant pride. Kung hindi ka mag-ingat, hindi ka puno sa salita ng Diyos, napakadaling yumabang. Amen ba? Amen. Mapunta ka lang ng London, pwede mo nang ipagyabang yun. Bakit? Pag uwi mo ng Pilipinas, hindi mo sasabihin galing ka ng London? Yung attitude mo kaya nung hindi ka pa nakarating ng London, pag uwi mo, pareho pa din? Baka naman, ipahin nyo to. London to. Hallelujah! Loan dito, loan doon. London dito, London. Sa totoo lang, ito, nag-usap kami ng barkada ko sa States, may ibang tao daw, pinagyayabang nila yung kayamanan nila. Sabi niya, tayo pinagyayabang natin yung utang natin. Bakit? Kasi may mga tao, kung umuwi sa Pilipinas, grabe kong galante. Hindi lang alam ng mga tao sa Pilipinas, loan pala yung pag-uwi. Tama. Di ba? Tama. Tama ba ako? Una mo, uwi ko. Kaya nga ako, hindi ako nauwi Hindi pa kasi tapos yung loan ko. Okay, so, when we become arrogant, we are not mindful of His word. Sabi ng James chapter 4 verse 6, but He gives more grace, therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. The fact na yumabang ka na, nakalimutan mo na ang salita ng Diyos. At hindi lang naman ordinaryong tao pwedeng yumabang. Kahit pastor, pwedeng yumabang. Wala akong tinutukoy. Bahala na kayo mag-husga kung ako'y mayabang o hindi. Ito yung verse na na-share ni Pastor Bobby sa topic niyang pagiging backslider. Naalala mo? Pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Kaya bago ka daw bumagsak, bago ka na-destroy, nasira ang buhay mo, yumabang ka muna. So, isang guarantee kapag yumabang ka, masisira ang buhay mo. Amen. Tapos napakaraming tao, mayabang pa rin.
Luya. Marami pang natira. Bright lang daw ang... Hindi natatanggal yun, Pastor, Ah? kasi yung mga Pilipinong mentality Depende yan kung gaano ka ka-mature sa relationship mo sa Lord. Kasi kung mature ka sa relationship sa Lord, wala kang dapat ipagmalaki because you came into this world with nothing and you go out of this world with nothing. Amen? Dapat lang, manatili tayo magpakumbaba. Hindi ko sinasabing ako ay napaka-humble, pero sinisikap ko rin naman. Hindi ko rin sinasabing wala na rin akong yabang. At least, naging totoo lang. Tao lang. Sinisikap. Hindi naman yung talagang wala nagang ipagyabang, mayabang. Okay, so, pangatlo na ba pang-apat? Pang-apat na. Pang-apat na, nagkamali ako ng lagay. So una, yung it will stir up a pure mind. Pangalawa, yung validity ng God's word. Pangatlo, it keeps us humble. Pang-apat, if we are not mindful of His word, we will walk according to our own lust or naligaw ng landas. Sabi ng verse 3 pa rin, okay, lust is excessive desire or desire that is out of control. Tama ba? Okay, so Matthew chapter 5, ito na yung sinasabi ko kanina. Matthew chapter 5 verse 28, but I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. So, titingnan ko lang daw ang isang babae na may kahalayan, na may pagnanasa, nangangalam niya na ako. Oh, grabe. Hindi ko pa natikman. Adulterer na. Bakit kasi ang lust nga ay excessive desire. Okay lang yung nasulyapan mo, na-appreciate mo yung maganda, pero nabali na yung liig mo. Ibang usapan na yon. Yung pinagnasahan mo na, intention mo na natingnan. Naalala ko tuloy yung isang kaibigan kong loko-loko sa Pilipinas. Sabi niya, Tol, alam mo, makikita ko ano niyan mamaya. Bakit mo alam? Ipag-pray ko eh. Masama na yun. Hindi, biro lang yun. Pero, ang point lang dyan is, ang last nga is a desire which is out of control. Amen. Lahat naman tayo may desire. Dapat lang, ilagay mo sa control mo yung desire mo. Hindi ko pa lang tumingin. Ha? Pwede tumingin. Basta, nasa control lang. Kasi naman ikaw na ang kinokontrol ng desire mo. Pwede kang tumingin. Alam nga naman, kasi sabi ng Biblia, kung ang mata mo ang dahilan ng pagkakasala, dukitin mo ang mata mo. Biruin mo man, kung literalin mo na yun, lahat ng pupunta ng langit, bulag na. Wala nang mata. Hindi na makita yung diba? So Ephesians chapter 2 verse 3, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. So dati daw, ang ating pinufulfill, ang ating binubusog is yung lust of the flesh and lust of the mind. Napakaraming lust of the flesh, napakaraming lust of the mind. Amen ba? Ang lust naman, hindi lang sa, sinasabi nilang pita ng laman. Hindi lang sa, ang lust ay hindi lang sa laman, kundi maging sa ano pa mang bagay. Sa lust of the eyes. Hindi mo kayang busugin. Lahat na nakikita mo, pero hindi kayang isatisfy yung mata. Example na lang dyan, wala akong tinutukoy, na may mga tao na kung makakuha ng pagkain doon sa handaan, punong-puno yung plato, hindi naman kayang ubusin. Bakit? Kasi last of the eyes eh. Sige, sorry kasi iba. Okay lang yung iuwi, pero excessive desire na rin yun. Ang tinutukoy ko dito is, wala akong tinutukoy ha? Pakialam ko kung may tira kayo sa plato niyo o wala. Nagtulog na si Loy. Hindi, ang tinutukoy ko dito is, may mga taong grabe kung makakuha ba, pero hindi naman nauubos.
Tapos sayang din lang. Sayang din lang kasi nga last of the eyes nila, hindi nila kayang i-control yung pagnanasa. Okay? So, Romans chapter 6 verse 12, therefore, do not let sin reign in your mortal body that you should obey it in its lust. Huwag daw nating busugin, huwag nating i-fulfill yung desires ng ating flesh, yung ng ating lust. Kung tutuusin, sabi ng James chapter 4 verse 5, the Spirit yearns jealously. Ang Holy Spirit ang tinutukoy doon, nagje-jealous daw ang Holy Spirit kasi lagi nating binubusog yung ating flesh. Babad tayo sa Facebook, babad tayo sa TV, babad tayo kumain, pero yung spiritual needs natin, gutom. Bakit? Sana kung gaano tayo katagal sa Facebook, ganyan din katagal tayo magbasa sa Biblia. Ay naku, last na, siguro pastor na. Wala nang tagapakinig. Kaso, Maganda nga yung napakarami pa pong tao sa mundo na hindi nakakilala sa Lord. Kaso nagbabanggitin akong mga pangyayari sa Biblia. Ibig niya sabihin, Hindi alam. Most High, Ha? Pastor lahat. Pag naging pastor lahat, siyempre may akay na lahat. Oh, di may mga ano pa rin, may tagapakinig pa rin. Okay, so Ephesians 5:16, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh, for the flesh lusts against the Spirit and the Spirit against the flesh. And these things are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Kaya pala, hindi na natin magawa ang gusto natin, ang ninais natin gawin, kasi magkaiba yung lust ng flesh at saka lust ng spirit. Pero hindi dapat na ang uunahin natin ang i-fulfill is yung desires ng flesh. Kaya nga, dito papasok yung kanta ni Andrew, na gusto kong bumait, pero di ko magawa. galing. Galing. Bakit hindi magawa? Kasi nga sabi dito, you do not do the things that you wish kasi magkaiba yung ninanasa ng flesh at saka ng spirit. Kung nanatili ka sa pagiging carnal, hindi ka nag-mature sa pagiging spiritual, nagiging carnal ka pa rin, flesh pa rin ang, desires ng flesh pa rin ang pinufulfill mo. Pero kapag busog ka, puno ka sa salita ng Diyos, mag-grow ka. Okay? So, panglima, not to bear in mind His word is to willfully forget about it. Baga, ginusto mong makalimutan kapag hindi ka mindful. I-ignore mo lang. You could not be bothered. You never mind. Nasa verse 5 po yan. So, you will be deceived regarding the promise of His coming. Nasusundan ba? Saan ba yung sinasabi ng pastor? Nasa binasa natin kanina. Okay? So, you will be deceived to think that the Lord is slack in His promise. Ibig nyo, naintindihan nyo ba ang slack? Ha? Yung pantalon na slacks. Very good. Ang yung pantalon na slacks is loose ba? Maluwag. So kapag sinasabing slack in His promise, hindi niya tinutupad. Kaya nga, natatagalan daw at parang sabi ng mga tao, hindi naman talaga babalik si Lord kasi yung sinasabi nyo, the day is approaching, pero noon pa yan namin narinig, hindi naman nangyari. Hindi ba wala nang nakakaalam? Wala nakakaalam, pero may mga tao na sinasabi nila, hindi na darating yan kasi noon pa yan, nakasulat na yan, wala naman nangyari. Kasi nga, hindi ang kanilang pag-iisip is hindi na darating si Lord. Or i-delay yung pagdating ni Lord. So, the Lord is not slack, but is long-suffering, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya lang, hindi minamadali ng Lord ang kanyang pagbabalik kasi ayaw niya na may mapahamak. Gusto niya lahat makapagsisisi at maligtas. Kaya kung papansin ninyo, yung mga masasama, ang tagal mamatay. Bakit? Binibigyan ng Lord ng chance na makapag-repent. Pastor, akala ko ba, sinabi ng Bible na if you obey in God's commands, your life will be prolonged on earth. Well, on that aspect, ibibless ka ng Lord. Pero on the other way,
kapag masama ang tao, binibigyan niya ng chance na makapag-repent. Kaya nga sabi nila, ang bait-bait mo naman, sana kunin ka na ng Lord. Hindi ka naman kukunin dahil marami kang isi-share. Gagamitin ka pa niya. Gagamitin ka niya na nice Yan ang way. sinasabi ni Paul na hindi ko alam kung ano ang gustuhin ko. Ang mamatay ako para makasama ko siya o mabuhay ako na para mapaglingkuran ko kayo. Okay? So, the greatest impact of hearing God's word is repentance. To change our minds. Kahit gaano ka pa katagal sa church, gaano ka pa katagal sa pagiging born again, may kahit sa ang church ka pa nagsimba, ang tinitingnan ng Lord is, nagbago ba ang pag-iisip mo? Kung hindi na bago ang isip mo, hindi magbago buhay mo. Patahimik tayo doon. Amen. Walang saysay ang pananampalataya mo kung hindi ka nagre-repent. Kasi dahil sa faith mo na may Diyos na righteous judge, magsisisi ka, i-change mo the way you think. Okay? So, we cannot obey and please the Lord by accepting and following the world standards. Dapat i-change natin yung ating mindset. Mayroon akong kasama sa El Shaddai na pastor na rin sa born again sa Saudi. Nag-react siya sa post ko sa Facebook. Nung sinabi ko na we cannot obey and please the Lord by accepting and following the world standards. Sabi niya, Brad, pwede ba akong mag-PM sa'yo? Palibasa kasi, ang question niya is yung pagiging Tau Gamma Phi ko. Kasi siya, Alpha Phi Omega. Mortal na kalaban yan sabi mo, hindi mo tatanggapin ang standards ng world. Bakit active ka ng Tau Gamma? So what kung active ako ng Tau Gamma? Does it make me a sinner kung active ako sa frat? No. No. Kaso sabi niya, kaso may sabit sa puso ko may sabit sa puso mo sorry na lang, hindi ikaw ang judge ko. As long na alam ko ang purpose ko, bakit ako nakikisama sa kanila? So ginawa ko, sinend ko sa kanya yung picture ng mga brads ko na umaattend ng prayer meeting na imbitahan nung anniversary. Kung hindi ako makisama sa kanila, sino ang mag-invite sa kanila? Sino ang mag-abot sa kanila? It is in the darkness that light is needed. So kung walang magiging light doon sa mga taong nasa kadiliman, who would win them into the kingdom of God? Wala. Even Jesus Christ is the same as Kaya nga Sa'yo lang ako kanina pa. meron kasi ang mentality kasi ng iba, hindi ko siya ginajudge, pero ang nangyayari kasi parang pariseo. Mga self-righteous ba? Sabi ng pariseo, kung propeta si Jesus, bakit hinahayaan niya na ang babaeng ito ay magpupunas sa kanyang paa? Hindi niya ba alam? Pukpok ang babaeng ito? Pukpok yun! Si Mary Magdalene. Ang gustong sabihin ng mga pariseo, bakit ka makikisama dyan? Kasalanan yan makasalanan yan sabi pa niya, kung propeta ito, bakit siya nakikikain sa mga publikano? Bakit siya nakikikain sa mga tax collector? Bakit pag ang kasama mo sa lamisa, tax collector ka na rin? Words with the same pet. Make sure na ang pakikisama mo is hindi ikaw ang na-convert sa kanila. Amen. Ang aim mo lang, kaya mo sila pinakisamahan is para ma-convert mo sila sa Panginoon. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 9 verse 19 up to 23, to the Gentiles or to the Jews, I behave as the Jews. To those without law, I became as without law, but not without law from Christ. Klaro ba? Ang ibig kong sabihin dyan is, halimbawa na lang, linawin ko halimbawa na lang, meron akong pinahiram ng kaset pa noon na-share ko na ito minsan. Meron akong pinahiram ng recorded na sermon ko sa kaset. Pinakinggan niya, pinakinggan din ng anak niya. Patungkol doon sa, nabanggit doon yung sabi ng Genesis 1:27 na, and God created them male and female. Walang gitna. Ang nilalang ng Diyos, lalaki at babae. Sabi niya, paano yung mga bakla? Walang nilalang ang Diyos na bakla. Yeah, they just create themselves. Ha? They create themselves. Nahihibang lang sila, nadideceive sila na okay lang ang magiging bakla. Kung tutuusin, kung
kung susundan mo ang story ng Sodom at Gomorrah, kaya niya kinondem ang Sodom at Gomorrah kasi grabe kalat ang mga sorry na lang. Kalat ang mga bakla doon. Wala na ang hilig ng mga lalaki doon, hindi na nahilig sa babae, hilig nila lalaki. Di ba? Yung bisita ni Lot, yun pa ang gusto nilang sipingan. Sabi ni Lot, meron akong anak, yun na lang sipingan nyo. Pero sabi nila, hindi namin type yung anak mo. Pero, ito. Meron akong kasama sa trabaho nagtanong. Sabi niya, tanggap ba sa Christian ang pagiging bakla? Sabi ko, bakit? Kasi daw, meron daw siya naririnig na kinakasal daw na pareho lalaki. Sabi ko, wala ko pakialam doon. Hindi ako nagkasal na pareho lalaki. Tsaka hindi ako nagkasal. Di ba, kita nyo naman sa bansa ito, di ba, allowed na ang kasal na pareho lalaki. Dito Kasagwa na. Sa buwangan. Meron na akong nasundang kotse, Meron akong nasundang kotse doon sa bus stop. Ay, sa bus stop, sa stoplight. Yung kotse sa harapan ko, parehong kalbo yung sakay. Pag ko umandar, nag-lips to lips. Hallelujah! Ako din, Pastor, may nakikita ako sa bus din. kung saan ako nakatira. Nagugulat ako. Oo, nakakapangilabot ba na baka biglang lumindol o biglang kumidlat. Damay ka pa. Meron nga ako nakita dyan sa patli, parehong nakanektay, mga disente. Bago tumawid ng pedestrian lane, nag-lips to lips. Wala na ba kayo nakitang mga babae? Mga gwapo pa naman ang mga bakla ng Oh, parang sinabi mo kaming hindi bakla, hindi ko. Ayun, bakla na lang tayo. Joke lang. Mas maraming bakla na gwapo. Well, hindi ako bakla, ha? Inunahan ko na si John. Maraming mo nagwapo ka. Sorry, ganun. Hindi ako bakla. So, ang point ko lang doon, hindi porket accepted ng mundo, hindi porket kaugalian na ng London, ay pwede mong tanggapin bilang Kristiyano. Kaya pala hindi na ako nahanginan. Kung kasalanan yun. Kinuha niya lahat. Amen? Ganun ba? Hindi na pwedeng sabihin, Pastor, nasa London na tayo. Pakialam ko ba kung saan tayo? Kung ikaw ay nasa paghahari ng Diyos, wala kang pakialam sa standards ng mundo. Standard mo ang salita ng Diyos. Amen. Okay? So James chapter 1 verse 27, pure and undefiled religion before God and the Father is this, to visit orphans and widows in their trouble and to keep oneself unspotted from the world. Sa daming mga sekta ngayon, sa daming relihiyon, kanya-kanya na sila mga beliefs na nag-aaway na kung sino yung ligtas. Pero sabi ng Lord, ang tunay na relihiyon, marunong kang tumulong doon sa mga walang magulang, marunong kang tumulong sa mga nangangailangan, at hindi ka, you keep oneself unspotted from the world. Hindi yung nakikiuso ka. Hindi yung kung ano nga yung standards ng mundo, yun din ang standards mo. Nasusundan ba? Okay. Kasunod pang-anim, God's word will preserve us. Preserve us from where? Preserve us from the world's corruption. Hirap Tagalogin ng corrosion. Ano? Madumi. Ha? Madumi? Yung kinakapitan ng kalawang ba? Basta. Scale. Ha? Ang tawag ka Kinakalawan. Ha? Ay di ano, kinakalawan. Basta nga, ang corrosion is, kapag ang isang metal ay kinakapitan ng kalawang, corroded na yon. Okay? So gold does not get corrosion if it is in a pure state. Masira na. Kaya nga, kapag ang gold ay hindi pure, kinakalawang. Pero kapag pure yan, kahit ilang taon pa yan, hindi yan kinakalawang, hindi yan basta-basta madumihan. Kumikintab pa rin yan. At saka hindi namumutla yan. So, it also preserves you from the pollution of the world. Kung hindi tayo mindful sa salita ng Diyos, napakadaling ma-pollute ang ating mind. Okay? So, it also preserve you in the day of judgment.
Bakit? Kasi kapag natuto kang lumakad sa landas ng Lord in the day of judgment, the Word of God will preserve you because in the end, ang judge natin, ang magja-judge sa atin is God's Word. Amen. So, papampito, being mindful of His Word leads us to a holy conduct and godliness, sabi ng verse 11. So, you ought to live a holy and godly life, sabi ng NIV translation. So, sabi ko nga, the more na makilala natin si Lord, the more na tumagal tayo sa ating relasyon sa Lord, the more tayo nagiging spotless. The more tayo nagiging blameless. It leads us to a holy conduct or holy life. And being mindful, pangwalo, being mindful of His Word, make us look forward of His coming. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Yung bang may anticipation ka? Isang halimbawa ng anticipation is, yung ama ng alibughang anak, dahil may anticipation siya, nilulook forward niya ang pagbalik ng kanyang anak, malayo pa, nakita niya na. Bakit? Kasi he is looking forward sa pagbalik ng kanyang anak. Inaasahan, inihintay. Thank you very much. So kapag ikaw ay nag-anticipate, nag-look forward ka sa pagbabalik ng Panginoon, naghahanda ka. Hindi yung you will be caught as a thief in the night sa kanyang pagbabalik. Dahil nga, sabi niya, watch and pray. Bakit? Kasi naghahanda ka, nag-anticipate ka, nag-look forward ka. Bigyan ko kayo ng magandang example. Sabi nga ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 and 2 na ang pagbalik ng Panginoon ay parang thief in the night. Parang babaeng nagle-labor, hindi mo alam ang eksaktong petsa, pero may signs. May palatandaan. Amen? Ang ginagawa namin ni Mrs., pag si Mrs. na buntis, malayo pa, namimili na siya ng gamit. Bakit? Kasi nag-look forward kami. Alam nga naman, saka kami bibili ng gamit ng bata kapag medyo pumutok na yung patubigan. Hallelujah! Tama ba yung patubigan? Bag of water? Panubigan? Whatever! Palayan niya. Patubigan. Sa palayan. Kaya nga, kino-confirm ko, mukhang palayan na tayo. So, we look forward for a new heaven and new earth where righteousness dwells. A new heaven and new earth will come. Hindi ito itong permanent nating tirahan. There will be new heaven and new earth. So, i-anticipate natin yon. Since you are looking forward for it, you make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Halimbawa na lang. Mayroon sa amin, ewan ko kung naikwento ko dito or sa prayer meeting. Mayroon sa amin, seaman. May mga chismis siyang narinig. Hindi natin alam kung saan gagaling yung chismis na yung misis niya ay may kalaguyo. Umuwi siyang hindi nagpaalam. Nahuli niya sa akto, patay. Binaril niya. Nakulong din siya. Ang ibig kong sabihin nito is, may mga tao na kapag pauwi, medyo ina-anticipate nila. Naghahanda, naglilinis, o nag-aayos. Nag-anticipate eh. So kung kapag ina-anticipate natin parating ng Panginoon, hindi tayo nagbolang bahala. Kasi sabi ng Luke chapter 12 verse 48, ang good servant, hindi niya iniisip na madelay ang pagbalik ng Panginoon, kundi ginagawa niya ang narapat niyang gawin. You make plan. You make plans or Yeah. hindi lang you make plans kundi you prepare yourself na ready ka sa pagdating niya. Kasi kapag sabi doon sa Luke chapter 12 verse 48, kapag inakala mong malayo pa ang kanyang pagbabalik, magkiinom ka, maglalasing ka, bubugbugin mo yung mga kasama mong alipin. Yan ang sinasabi ng Luke chapter 12 verse 48. So, the main idea kapag nag-look forward ka sa kanyang pagbabalik is you make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Okay? So, 9, it makes us on guard. On guard where? Not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. So, dahil mindful ka sa salita ng Diyos, nag-look forward ka sa kanyang pagbabalik, on guard ka. Hindi yung, ay pastor, na-caught off guard kasi ako. Naintindihan niyo ba kapag sinasabi kong caught off guard? Yung hindi ka prepare, hindi ka ready, hindi ka nakapag-pray ka.
Kamukat-mukat, napansin mo na lang, backslider ka na pala. Kamukat-mukat, napansin mo, nagkasala ka na pala. Hindi ka on guard eh. Okay? Pang-sampo, it makes us grow in the knowledge of our Lord Jesus. Siyempre, puno yung isipan mo sa salita ng Diyos, mindful ka sa kanyang salita, mag-grow ka sa knowledge. Hindi yung, ang tagal-tagal mo na sa gawain, pag tinanong, mayroong kinukot sa Biblia, saan yun? Kinukot Genesis, dito ka sa bandang huli, titingin, hallelujah ka. Hindi sa pagyayabang. Pag ako maghanap ng Bible, sorry na lang, may internet na ako nag-aaral ngayon, pero pag ako naghanap ng Bible, medyo tansya ko na kung saan ko titingnan. Hindi yun. Nasa Exodus, tapos dito ka bandang Matthew maghahanap. Hallelujah ka. Last, dahil wala na akong oras, it would lead us in bringing the glory to His name. Sabi ng verse 8. Ito ang rason kung bakit inuod hanggang mamatay si Poncio Pilato, kasi hindi niya ibinalik ang glory na nararapat sa Diyos. At ito din ang rason kung bakit ang mga ginagamit ng Lord ay yung mga mangmang, yung mga mahihina, instead na gamitin niya ang mga matalino, kasi sabi niya sa 1 Corinthians 1:29, because no flesh shall glory before the Lord. Ang glory ng Lord, hindi niya ibibigay sa iba, talagang sa Kanya lang ito. Kapag hindi mo ito ibinalik sa Kanya, may problema ka. No wonder, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Amen? Challenge. Are you mindful of His word? Amen. Not yet. Maaring ngayon, mindful tayo. Paano pagising natin bukas? Paano pagdating ng text sa Pilipinas na kailangan ng pera? Paano pag may mga nagsabing may nagkaroon ng sakit o nasa ospital? Mindful ka pa rin ba? Puno pa rin yung isip mo ng salita ng Diyos? O ang iniisip mo, naku, paano na kaya itong budget? Magagalit pa sila kamo. Magagalit ha? Lalo pa daw may bagyo. Glenda ba pangalan? Glenda. Okay, do you think of God's word every now and then? Mamaya-maya ba iniisip mo, laman ng isipan mo ang salita ng Diyos? O paminsan-minsan lang? Paminsan-minsan. Sa conclusion natin ulit, 2 Peter chapter 3 verse 1 and 2. Beloved, I now write to you this second epistle, in both of which I stir up your pure minds by way of reminder, that you may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us, the apostles of the Lord and Savior. So it is my prayer na mag-grow tayo sa knowledge ng Lord, magiging mindful tayo sa salita ng Lord. Hindi niya iko-command ang isang bagay para sa ikakasama natin. The more na iniisip natin ang kanyang salita, the more tayo nagkaroon ng peace, nagkaroon ng joy, nagkaroon ng comfort, hindi tayo magiging worried because after all, sabi niya, cast all your worries or your anxieties because He cares for you. Let us pray. Lord, kami po yung nagpapasalamat sa mga paalala mo sa amin, Panginoon. Nire-remind mo kami na magiging mindful kami sa iyong salita, O Lord God. So sa panahon, Panginoon, na ang dami-dami naming iniisip at nakalimutan namin ang iyong salita, ang iyong mga sinasabi, we pray, O Lord, for your Spirit to remind us of your words, O God. Sabi mo nga, Lord, when the Holy Spirit comes, He will remind us of your words. He will remind us of everything that you have said unto us. Allow us to saturate, to soak ourselves on your word, O God. Nang sa ganon, Panginoon, we will obey it and we will not turn to the left or turn to the right because sabi ng iyong salita, Lord, to those who hear and listen your word and obey your word, they will be blessed in everything they do. Pagpalain niyo po ang aming desire na makasunod sa iyong kalooban dahil sabi mo nga, ikaw ang siyang kumikilos sa amin, hindi lamang para naisin
ang iyong kalooban, kundi para masunod namin ang iyong kalooban, O God. And together with Paul, Lord, it is our confidence that you who began the good works in us will continue it until the day of Jesus Christ. Bless niyo po ang mga kapatiran kong ito na walang tigil sa pagsaliksik, walang tigil sa pakikinig ng iyong salita. Hayaan mo, Lord, na ang salitang kanilang napapakinggan ay manatili sa kanilang puso't isipan, magkaugat, mag-grow, at mamunga spiritually, O God. Naangkin po namin, Lord, na ang iyong pabor sa aming mga pagsusumikap sa buhay ay taglay po ng bawat isa at kami po ay magtagumpay sa lahat ng bagay. Nasalamatan po namin ang lahat ng ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung mayroon po kayong handog, hindi po yun compulsory, hindi po yun obligasyon.